This is very important and you should listen to this one. So this is the first part guys, and babasahin lang natin siya ng mabilisan para hindi humaba yung video guys. Let's go! 事故が起きている自転車について警察署は悪質な違反をした16歳以上の対象に青切符を導入する方針を固めました。青切符が適用される例をまとめました。Hello, good morning guys. This is Smart, and for this video guys, I would like to share this news to you, and this is very important guys sa mga tayong nakatira po dito sa Japan, especially sa gumagamit po ng jitensha. So meron na pong na-approve and i-share ko po yung way. So this is the news guys na gustong kong i-share sa inyo, and dapat po talaga meron po tayong alam about this one. And nakikita po natin dito aokippu, so blue ticket po. So mga gumagamit po ng jitensha or bicycle po dito sa Japan, kailangan nyo pong maging aware about this one kasi magkakaroon na po tayo ng blue ticket at saka magbabayad po tayo kung nagawa po natin tong mga bagay na to dito sa Japan. So nakasabi po dito guys na yung regarding sa pagdami ng accident related to jitensha guys, ang police department po is nakapag-decide na yung mga 16 years old, ito po yung target for this aokippu ne. Pag 16 years old and above na po kayo, magiging target na po kayo for aokippu or blue ticket. So ito po yung mga sample guys. Pag nagawa mo tong mga bagay na to, yan, magbabayad ka po ng from 5,000 to 1,000, 10,000, 12,000 eh, 12,000 yen. So, be careful guys, and these are only examples guys ne. Ito po yung hindi pagsunod sa lights, traffic lights. Ako, hindi naman ako sumusunod guys eh. Tapos, ito guys, importante to. Ito po yung tomare. Pag nakita po kayong G or word guys na tomare sa daanan po, you should stop and then check nyo po kung safe po, and then tumuwid po kayo. So hindi pwedeng hindi kayo mag-stop pag nakita nyo po tong kulay red na to ne. At saka yung sa road po guys, nakasulat po yan. Tapos yung ito po, I think kahit hindi isipin to, it's common sense na yan eh. Yung sa railways po, dapat pag stop yan, wag kang pumasok. And this one also guys, you should not go to right side. Dapat left side po kayo dumaan eh. Bawal yung ito yung sasakyan, di ba? Tapos ikaw, gyakuso to nanto yu ka na. Basta guys, kung sa left side po kayo dumaan, bawal po kayo magjitensya sa right side. And this one also guys is yung sa daanan po ng mga passengers. Hindi na po kayo pwedeng magbike doon, dapat sa daan na po talaga kayo ng mga sasakyan. Sa left side ne. Left side, remember that one. And ang paggamit po ng cellphone, earphone, at saka umbrella guys, bawal na bawal po yun. Again, be careful about this. And actually, madami pa po to guys. There are more than 100 na rules about this blue ticket. Please, if you can go to your city hall or sa police department, I think they have a chirashi. They have a leaflet guys about this one. Mas mabuting alam nyo po talaga to para hindi po kayo mahirapan or hindi kayo magbayad for the blue ticket. So that's the latest news po dito sa Japan, and I really want to share this one because tayo pong nandito sa Japan affected about this one, lalo na yung mga gumagamit talaga ng jitensha every day. Mas mabuting may alam para hindi masayang yung pera po natin. Sayonara, gambate kudasai!